Hi everyone! Good morning, I'm back. This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Puksaan daw. Kung saan to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Reyna Pilipinas tayo ngayon. So eto nga, grabe. Inaabangan natin kung sino-sino nga ba ang magiging kandidata or official candidates ng Reyna Pilipinas 2026. So, dito kukunin ang Miss Grand Philippines. And then, nag-post si Jojo Bragais. Alam naman natin si Jojo Bragais na ang presidente ng Reyna Pilipinas kung saan siya ang may hawak ng MGI All-Stars at saka ng Miss Grand Philippines. Ang sabing ganon, sa Miss Grand Philippines daw ay, sabi niya ngayon ko lang nakita ang applicants ng Reyna Pilipinas, puksaan ng mga veteranas for the All-Stars crown. And then, dalawang transgender ang nag-apply for the Reyna Pilipinas. Masaya ako that trans and cisgender women will compete in the one stage. Hulaan ninyo. Ayun ang sabi. So, kahapon niya to post. So, syempre, puksaan, ibig sabihin maraming nagsisisalihan. Pero ang tanong ko, kailangan ba talaga merong national pageant sa MGI All-Stars? Di ba, na sila, kumbaga parang qualified na sila as long galing sila sa international pageant. At take note, hindi pa dapat sila naging reyna. Kasi yun yung nabasa kong requirements. Ang hinahanap nila, nag-compete sa international stage, tapos never kang naging reyna. And then, ang mga tao, nagkaroon ng agam-agam na baka si Herlin Budol, sabing gano'n, si Herlin Budol daw kasi ay then yung mga tao, ang iniisip nila, baka si Herlin Budol sumali sa Miss Grand. And then, baka makita nga natin dito ngayong sa first edition ng Reyna Pilipinas. Si Erlyn Budol naman, ever since naman, sinasabi niya gusto niyang sumali sa Miss Grand, di ba? Talagang very open siya dyan na parang gusto ko maging Miss Grand candidates. And then, kaya lang yung kanyang communication skills nga ay hindi okay. So, inaabangan natin kung kailan siya magiging okay. So, baka ngayong edition na to, makita natin si Herlin Budol. Ako, to be honest, sa Herlin Budol, why not? Dahil sa Herlin Budol naman ay masasabi ko na magaling naman pagdating sa execution. May ibubuga talaga ang ganda ni Herlin Budol. Sexy, very grand yung dating. At kung paano talaga siya, yung alam mo yun, yung styling niya, pasabog, makeup, everything. Kaya sabi ko, why not kung si Herlin Budol? Parang feeling ko kayang-kaya niya talaga. Ayun nga lang, yung kanyang comm skills, hindi natin alam kung prepared na ba si Herlin Budol para sa kanyang communication skills. So, di ba? Pero kung pag-uusapan body, beauty, business, oh my gosh, pasok na pasok talaga si Herlin Budol. Doon na lang sa brain. Kasi medyo nag-struggle siya pagdating sa Q&A. But naniniwala ako na nai-improve naman yan. At malay ninyo, na-improve na. Di ba? And then, pagdating naman sa usap-usapan na si Michelle D ay sasali sa Miss Grand Philippines, to be honest, si Michelle D qualified na siya for MGI All-Stars. Pero na kay Michelle D yan, kung gusto niya sumali sa Miss Grand. Miss Grand Philippines para maging Miss Grand International. Kasi very open naman si Michelle D. Ang gusto niyang salihan talaga yung sash na may suot na Philippines. Ayun nga ay ang Miss Grand International. Ako para sa akin, why not? Michelle D.
yes, hindi na kailangan sumali ni Michelle D sa ganitong pageant kasi kung tutuusin ang layo na ng narating ni Michelle D. Nag-Miss Grand, nag-Miss World Philippines, nag-Miss Universe Philippines. And then, kung mag-Miss Grand siya, tatlong malalaking national pageant na ang sinalihan niya. At ayun, nakakaloka. Pero ako kasi kung akong tatanungin mo kay Michelle D, gusto ko talaga mag-title si Michelle D. Gusto ko yung international title holder siya. Kaya kung kaya niya pang sumali one more time, sana sumali pa siya. At ito na yung the best na pwede niyang salihan talaga ang Miss Grand. Kesa naman pumunta pa siya sa Binibining Pilipinas. So parang feeling ko ang Miss Grand talaga ang pinakamadali na kayang masungkit ni Michelle D according to her experience. Kasi top 12 sa Miss World. Tapos, Miss Universe. And then, kung aanuhan naman natin yung category nila body, beauty, business, and brain, talagang pasok na pasok talaga sa category si Michelle D. Kumbaga parang wala ka nang hahanapin. Kailangan lang talaga na pag sumali siya dito, yung perfect timing. Ayun lang. So, ito ba yung year na perfect timing para kay Michelle D na sumali sa entablado ng Miss Grand International? Hindi ko alam, hindi ko masasagot kasi medyo risky ngayon dahil magkasunod na nanalo ang Pilipinas, back-to-back win na. So, kung magti-triple win tayo, hindi ko alam. Ito talaga medyo hindi tayo sigurado. Pero doon sa qualification or yung profile ni Michelle D, Diyos ko na, masasayangin lang nila si Michelle D kung kung tatalunin lang, di ba? So, parang sayang lang si Michelle D kung sasali dyan sa Miss Grand International kung hindi naman siya mananalo. Sayang kung matatalo lang, di ba? Yun yung ibig ko sabihin. Kaya, let's see. Medyo nakakakaba kung iisipin mo, pero parang feeling ko kaya ni Michelle D manalo talaga sa international ng Miss Grand. And then, Alexi Brooks. Si Alexi Brooks, to be honest, hindi siya qualified sa Miss Grand All-Stars. Bakit? Kasi si Alexi ay ano na siya kumbaga reyna. Di ba sinabi nga at least hindi reyna. So malinaw, hindi siya qualified dahil hindi siya pwede. Hindi siya qualified kasi ang hinahanap nila yung mga hindi pa reyna, yung hindi pa nagta-title. Title na siya. So, overqualified siya, di ba? So, yon. So, ako si Alexi Brooks, maganda si Alexi at may ibubuga si Alexi. Pero para isali pa natin sa MGI All-Stars, para saan? Di ba? Bakit? Bakit gusto nyo siyang sumali? Hindi nyo ba naisip na parang reyna na ang Alexi at hindi na natin kailangan pa isa lang? Bakit? Ano pa ba ang gustong makuha ni Alexi? Title na siya. So, yung title niya, ang alagaan niya dahil ayun ay precious. Di ba? Ang maging Miss Eco International at hindi basta-basta yan. So, ako para sa akin, ang pagiging Miss Eco ni Alexi ay isa sa mga karangalan na patunayan niya ang sarili niya sa international stage at wala na siyang dapat pagpatunayan dahil feeling ko nagawa niya na yung best niya. At kung isasali mo siya sa Miss Grand Philippines, doon qualified siya kasi pwede naman, pero parang sumali pa sa Miss Grand Philippines? Bakit? Di ba? So, yun. So, parang feeling ko hindi nga na kailangan. Nakakaloka kayo. Sa totoo lang, huwag ninyong ilagay sa alanganin yung mga kandidata natin na malalaki yung pangalan dahil lang sa kagustuhan ninyo. Diba? So, yun. So, medyo dito sa part na to ay ayoko. Ayoko na silang magsisalihan. Sa totoo lang. Si Michelle D, sa totoo lang, pwede naman nang hindi sumali kasi forever, she is a Miss Universe Philippines, she is a Miss Universe, Miss World Philippines, and bakit pa kailangan sumali, di ba? Pero kung gusto niya talaga ng title at gusto niyang subukan, wala naman tayo magagawa. Di push, di ba? So, yun. At si Herlin Budol naman, parang feeling ko, deserve niya. Deserve niya na
manalo. Oho. So, tingnan natin kung sasali. And then, sa mga transgender naman, ang isa sa mga naririnig ko talaga ito very open, si Patricia Ann Lorenzo Diaz. Yes, alam ko na talagang gusto niyang mag-join dito sa FGI All-Stars, pero hindi ko alam kung ipupush niya ba to ngayong taon na to. But alam ko na gusto niyang itry. And then, may isa pang from International Queen. So, ako, looking forward naman ako sa mga kandidatang to kung ano yung gusto nila, and then let's see kung papalo, o malay ninyo, makarating sa top 5. Why not? Coconut, di ba? So, yun. So, looking forward ako dyan. And then, sa mga ibang pang kandidata, parang feeling ko, nandiyan si Angelica Lopez para sa Miss Grand. Hindi ko alam kung all-stars yung sasalihan ha ni Angelica Lopez, pero naririnig ko Anita Rose. Alam ko magbabalik si Anita Rose. Hindi ko din alam kung ang sasalihan ba ni Anita Rose ay all-stars or Grand International. Kasi magkaiba sila eh. Medyo confusing nga to eh. Dahil hindi ko alam bakit kailangan mag-compete uli ng mga Grand All-Stars para sa laban nila doon sa Grand All-Stars. Kung gusto nila, dapat direkta na lang, di ba? So, hindi ko talaga naiintindihan. And then, pagdating naman dito sa Miss Grand International, ayun yung naiintindihan ko na kaya ka magiging Reyna Pilipinas dahil magkukumpit ka sa Miss Grand International. Ayun yung pagkakaintindi ko ha. Medyo naguguluhan ako. Pero, alam ko, Anita Rose gustong sumali sa Miss Grand International. Tapos si Angelica Lopez, parang nakikita naman natin na very open naman siya. Gusto niya uling mag-try one more time. But let's see kung ano ang mangyayari, kung sino-sino nga ba ang mga kandidata na magsisisalihan dito sa MGI All-Stars at saka sa Miss Grand Philippines. So malapit na yan. This coming June 30 ay malalaman na natin kung sino yung mga i-announce nilang official candidates at ilan ba to. So, yon ang abangan natin. Di ba? So, yon. Ikaw ba? Excited ka ba para sa Reyna Pilipinas? Ano bang inaasahan mo at sino sa mga kandidata ang gusto mong sumali para sa Miss Grand Philippines at saka sa MGI All-Stars. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganoon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.